Ng ating Diyos. Hallelujah, Lord. We worship you. We worship you. Good morning. Good morning po. Kamayan po natin ating pong mga katabi at alam po natin kanina ay kinulang tayo ng pagkipagkamay after ng ating pong growth class.
Ang ating pong bibigyan pansin ngayong umaga ay the value of vision. At kukunin lang po natin yung buod ng atin pong binasa kanina. At ang Syria or Aram, meron pong ibang translation ang ginamit po ay Aram. Ito po ay Syria din po nung panahon yon. Nasa digmaan po laban sa Israel. Ngunit tila kayang mahulaan ng hari ng Israel, yun pong mga plano meron ang Syria. Alam na po ng Israel. Kaya naisip po ng hari ng Syria na mayroon siyang espiya sa kampo. Pero wala siyang espiya. Ang nangyari po ay nagpag-usap ang Diyos kay Elisha at yung natatanggap niya information ni Elisha mula sa Panginoon, sinasabi naman niya doon sa hari ng Israel. Actually, kung papansinin po natin maigi, walang masyadong taong binabanggit dito. Maliban po sa ang Diyos at si Elisha. Hindi binanggit yung pangalan ng iba, yung pangalan yung hari ng Syria, yung hari ng Israel, at maging yung servant ni Elisha. Tinitigan ko po kung bakit hindi masyadong binigyang pansin yung mga pangalan na yon. Gusto pong ipakita dito ng Panginoon yung napakagandang kapahayagan ng pagpapakilala niya doon sa Syria. At kung titignan po natin yung history, during this time, ang hari po ng Syria at that time ay si Ben-Hadad II. At yung naman pong hari ng Israel ay si Jehoram. Si Jehoram po. At yun naman pong slave ni Elisha at that time, kilala niya po yung slave. Nag-iisa lang naman yung slave ni Elisha eh. Sino po? Si Gehazi. Yan, si Gehazi. Siya yung naghabol kay Haring Naaman para kumita ng konti. Ano po yun? Si Gehazi po yun. So, dito po sa atin pong binabasa, para iniisip ng hari na mayroon pong espiya sa kanyang grupo. At sabi nung kanyang sundalo, wala po espiya sa atin. Sabi si Propetang Isaiah, siya yung binibigyan ng impormasyon, sabi niya gano'n, siya yung binibigyan ng impormasyon at ito'y pinaabot niya sa hari ng Israel. Kaya napagtanto po nung hari ng Syria na kailangan niyang gumawa ng paraan upang hanapin si Elisha. Mapagbabaliktad ko paminsan-minsan po yung Aram at saka yung Syria na po. Dahil sa ating po binasa ay Syria, pero ito po ay ito rin po ay Aram. At isang umaga po, nagpadala siya ng army sa lugar po ni Elisha. At isang umaga, paglabas po ng servant ni Elisha, nakita niya ang daming mga army yung mga Aramayans. Marami. At natakot siya. Sabi niya gano'n, Master, sabi niya gano'n, what shall we do? Napapaligiran tayo ng mga Arameo. At tulad po na marami sa atin, ano gagawin natin kapag gano'n po ang sitwasyon? Siyempre po, matatakot tayo. Napaligiran ka na kinabukasan. At kung hindi natin nabasa ang istorya, pwede natin isipin na, magpaplano kagad si Elisha. Siguro nung gabing yun, nagplano na kagad si Elisha para makatakas or magpaplano na kagad si Elisha nung magang yun kung saan siya tatakbo. Pero Elisha does something much better. He speaks the word of God. Nangusap siya. At sabi niya ganon sa kanyang servant, stop being afraid because there are more with us than with them. Mas marami sila. Mas marami tayo kaysa sa kanila. And then Elisha prayed, asking the Lord, "O Lord, open his eyes and let him see." O Lord, open his eyes and let him see. Sinagot ng Diyos ang panalangin ni Elisha, and Elisha's servant looks up doon sa hillside, at nakita niya yung lugar na yun na covered with horses and chariots of fire. And God's protection becomes visible, at iniligtas ng Diyos si Elisha at ang mga Israelita. End of the story. Closing prayer na po tayo. Ang ganda ng story na po. And I want to focus more on the word na, "O Lord, open his eyes and let him see."
So, ano po ang matututunan natin from this story? Ito pong open and eyes, iba po ito sa vision na pangitain. Ano po, na pangitain sa future. Hindi po ito yung what is your vision in the future. Ito po yung vision na talagang pananaw, pagtanaw doon sa specific na nangyayari. Hindi po ito yung ano yung vision ko para sa kinabukasan. Ang vision dito, yung word na see dito, sa Hebrew ay pakak. Yan po yung word na pakak. It centers on the removal of obstruction, whether literal or figurative, so that sight, perception, or understanding may occur. Mula po yan sa topical lexicon na translation po nung word na see. Kadalasan po, ginagamit ito sa dalawang pangunahing tema. Una po, ang Diyos ang nagbubukas ng mata o tainga. Yun po yung pag-o-open. At ikalawa po, ang pagpapanumbalik kung saan ang spiritual pag-unawa ay ibinibigay o hindi. O ibig sabihin to, withhold din. Pwede po yung see na makita, pwede yung see na withhold. Yun po yung pagkagamit dito. And there's a lot of this in this story patungkol po sa blindness and sight. Patungkol sa nakakita at saka doon sa nabulag. Una po si Elisha at ang mga Israelita. Mayroon silang divine knowledge. Nakikita nila ang ginagawa ng Diyos and visions of serious movement. Nakikita nila yung pagkilos ng mga Syrians. Pero yung kanya naman pong lingkod, hindi nakikita. Okay? Hindi yan nakikita. Kailangan pang manalangin si Elisha for God to open his eyes. Nabubulagan or hindi nakikita. Ikalawa po, yung mga Syrians naman po ay blinded. Blinded po sila. Not physically, as we might imagine, ang word na ginamit po rito na pakak in Hebrew has more of the sense of their vision being confused, na malikmata. Ito naman pong mga Syrians ay parang nabulag naman. Sila yung nakakita, nabulag naman sila. At yung pagkabulag dito, nung sinabi po ni Elisha na bulagin mo nga itong mga Syrians na ito, lumabo yung kanilang paningin. Kasi kung sila po ay talagang bulag, sinabi po sa kanila ni Elisha na, alika, sumunod kayo sa akin. Pupuntahan natin yung bahay ni Elisha. Si Elisha po yung nagsasalita. At sumunod naman sila. Kung bulag sila, hindi sila makakasunod. Ibig sabihin, nagkaroon po ng cloud yung mind nila. Nabulagan. Alam niyo po yung pagka nabulagan, hindi mo makita na andyan lang sa harap mo. Katulad noon, nung bata-bata pa ako, sabihin ko sa anak ko, anak, nasaan yung suklay ko? Sabihin, paano dyan sa buhok mo? Sa ulo mo. Ayan. Ngayon, wala na akong suklay na hinahanap. Hindi na ako bulag-bulagan. Wala na. Sorry po doon sa mga... napag-uusapan lang po naman yung suklay. Ano po? Hindi talaga nabulag until they are in the Israelites' camp and their eyes are opened again. It all raises a question sa atin po. Do we have a vision of God? Can we see God? Or are we blind? Bulag po ba tayo at hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos? Bulag po ba tayo? What is your vision of God? Dito po sa atin sa church, when we talk about church, what is our vision of God? Sino nga ba ang Diyos? Pagka pumunta tayo rito at sumasamba tayo sa Kanya, sino yung sinasamba natin? Do we have a vision, a real vision of who that God is? Naalala ko po yun sa mensahe po nababanggit ko po madalas yun. Mensahe ng Pastor Paul Mortis. Kasi bata pa lang po ako, narinig ko na yung mensahe niya yun tungkol sa piso-pisong Diyos. Alam niyo po yung piso-pisong Diyos. Yun po yung mga ibinebenta na mga rebulto. At pagka nabili nila yun, pinapabasbasan nila, and then pwede na silang manalangin doon. Some people will not accept na magwa-worship. Pero dumadalangin sila doon sa kanilang pangailangan. At
In fact, marami pong tayo mapapansin na may mga tao na pagka nagkasunog, ano yung unang niligtas? Di ba yung kanilang piso-pisong Diyos? Yun yung unang niligtas. Tapos proud pa po sila na nailigtas nila kahit na wala silang gamit. Because they believe dahil sa pagliligtas nila doon sa kanilang piso-pisong Diyos ay pagpapalain sila. At hindi lamang po yun. Napaka-ironic na yung dapat na magligtas sa'yo, siya mong ililigtas. Kahit na po mga Kristiyano, meron pong piso-pisong Diyos. Meron tayong mga piso-pisong Diyos. Ano po? Minsan may kita natin dyan. May mga amulet pa ng mga Kristiyano. Minsan may mga gamit na nagdadala daw ng swerte sa bahay. Minsan naniniwala pa sa feng shui. At bago siya gumawa ng bahay, saan ba dapat nakaharap? Kahit nga mga bata, nilalagyan po ng burluloy. Tama ba? Burluloy ba yun? To ward off evil. At naniniwala na kapag ang bata hindi na makatulog dahil binati mo, kailangan lawayan mo. Yung bata, hindi nanay. Yung bata. Kailangan lawayan daw. Ewan ko po ba? Para daw hindi mausog. May kilala din akong Kristiyano na nagpupunta sa espiritista at malay mo naman daw talagang nakulam yung kanyang anak. Kristiyano po yun. May piso-pisong Diyos tayo minsan. May tinatabi tayo sa ating bahay na minsan pinagkakatiwalaan natin na ito magiging swerte sa akin. Minsan, ang piso-piso nating Diyos sa ating mga matatanda, yung mga anak natin. Kaya ko ito inalagaan mabuti, kaya ko ito pinag-aralan mabuti. Kasi siya ang makapagliligtas sa amin mula sa mga financial na problema namin. Tama ba yun, mga anak? Tama ba yun? May piso-piso tayong Diyos eh. Pero sabi pong gano'n ni Pablo sa aklat po ng Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 4. Sabi niya pong gano'n, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ. Hindi po makita ng sanlibutan yun pong ginagawa ng Diyos sa ating pong kapaligiran. For example po, ang Panginoon Jesus nung mamatay, nung siya po ipako doon sa krus. Ano po ang sabi niya? Sabi niya gano'n, Father, forgive them, for they do not know. They do not see what they're doing. Hindi nila alam kung anong kanilang ginagawa. Nakita na po ni Jesus ang plano ng Diyos, pero yung mga nagpako sa Kanya, hindi po nila nakikita, bulag po sila kung ano ang kanilang ginagawa. At bulag sila sa ginagawa ng Diyos. Halimbawa din po si Stephen. Si Stephen po, he was stoned to death. Alam po natin na siya po pinagbabato hanggang mamatay. And those who killed him couldn't see what Stephen could see. Basta't ang nasabi lang po nila doon po sa mga talatang yun sa mga gawa, ang sabing ganon, si Stephen daw po ay parang anghel, may mukha na parang anghel. Hindi nila nakikita ang nakikita ni Stephen. At ang nakikita ni Stephen, ang pintuan ng langit ay nabuksan sa kanya. So yung pagbabato na ginagawa sa kanya, hindi niya na naramdaman. Marahil hindi niya na naramdaman yon. Ang kanya na lamang nakita is that the gate of heaven is opened for him. Hindi nakikita ng mga tao ang nangyayari. But what about us? What is our vision of God? At ano ang value ng vision na ito kung mayroon man tayo? Ang servant po ni Elisha was blind to two things. Dalawang bagay po. Mahaba-haba po sana yun. 4 na bagay. Pero 2 lang po babanggitin natin. Ano po? Una po, na maari tayo din po ay blinded sa ganitong bagay. He has no vision of who God is. Unang-una, our God is omniscient, all-knowing. Sa mga susunod po na pag-aaral natin sa growth class, madadaanan po ito, yung kabuuan yan. Ngayon po, idadaanan lang po natin ito sa mandali dahil doon sa teksto na atin pong binibigyan pansin.
Pero kapag kinuha po natin yung next growth class natin, punta po kayo rito, ay pag-uusapan po yung God at kabuuan po of who God is. Now, ang isang bagay na hindi po nakita dito ay ng servant ni Elisha is that our God is omniscient, all-knowing. Ang omniscient po, or all-knowing, ang ibig po sabihin noon, it means that God knows all things. The past, present, and future. God is the source of all knowledge. God also knows all the potentialities of any situation. God knows every person's thoughts even before they think it. Before they think it. Bago pa man nila isipin yun o pag-isipan, alam na po lahat ng Diyos ang bagay na yon. Si A.W. Tozer po, mayroon po siyang sinulat doon sa kanyang The Pursuit of God na aklat. Sabi niya po ganoon, He is omniscient, which means that He knows in one free and effortless act all matter, all spirits, all relationships, all events. Alam niya sa isang malaya at walang kahirap-hirap na paraan ang lahat ng bagay. Lahat ng espiritu, lahat ng relasyon, lahat ng kaganapan. Yan po ang ating Diyos. Alam niya po, kahit na po sa pagkakaupo natin ngayon, alam ng Diyos ang lahat nating iniisip. Tandaan po natin na limitado ang kaalaman natin at kahit na anong pagsisikap na maunawaan may hangganan. Napaka-finite po ng mind natin. Naka-box lang po tayo. Hanggang saan lang ang maunawaan natin. At ito po ay nakulong na tayo ng ating karanasan na hanggang dyan lang talaga tayong mga tao. Nakulong na tayo ng karanasan natin na parang wala na magagawa pa ang Diyos, hanggang dito na lang talaga. At yun po yung nangyayari sa karamihan sa mga Kristiyano. Pero ang kaalaman ng Diyos ay wala pong hangganan. Kapag naisip natin ang Diyos ay omniscient, dapat tayo magtiwala sa kanyang kalooban. Salita, sa kanyang timing, sa kanyang ginagawa, kahit na hindi natin alam ang lahat ng sagot. Alam ng Diyos ang lahat. Alam niya ang lahat ng bagay at nagtataglay ng lahat ng karunungan. Alam ng Diyos ang mga plano ng hari ng Syria at pinahayag niya ito kay Eliseo na sinasabi naman ni Eliseo sa hari ng Israel. So alam niya po lahat ito. Kaya nga po nung nagduda po si Ben-Hadad o yung hari po ng Syria na baka mayroong spy sa kampo niya, sabi niya po sa kanyang servant, baka may spy. Sabi ng servant niya, None, my lord o king, but Elisha the prophet who is in Israel tells the king of Israel the words that you speak in your bedroom. Sabi niya ganun, kahit na yung mga iniisip mo at sinasabi habang nasa kwarto ka, alam niya. Imagine mo yun. Sinabi ng servant yun, na alam ni Elisha. Kahit na yung iniisip mo sa kwarto mo, alam niya. Kailan lang pa naman nagkaroon ng tatawag natin yung sa CIA na to bug a room. Yung nalagyan ng ano po yung nalagay nila na transmitter para malirinig yung usapan. Hindi po. Sa Diyos po, wala na pong ganun. Ang Diyos po is much more effective than CIA. Ang sabi po sa Hebrews 4:13, And no creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. At sa kamangmangan po ng hari ng Assyria, inisip niya na maaari siyang magpadala ng mga sundalo at hulihin si Elisha. Kung alam mo na alam na ni Elisha yung iniisip mo, hindi ba kamangmangan yung magpadala ka pa ng sundalo kasi pag nagpadala ka ng sundalo, alam na rin ni Elisha yon. Pero sabi niya ganun, padala at hulihin. Nasaan ba si Elisha? Ang sabi niya isang alipin niya, isang army niya, sabi niya ganun, nasa Dothan. O puntahan niyo siya doon sa Dothan at hulihin siya. Nakakatawa na isipin na yung pa rin ang plano ng hari.
At marahil, bago pa man makita nung servant ni Elisha yung hukbo na Aramean ng umagang yon, alam na rin ni Elisha. Pwede siya magtago agad, ngunit may plano ang Diyos. Gusto ipakilala ng Diyos kung sino siya sa mga Arameo. Our God knows everything. May duda po ba kayo doon? Our God knows everything. Minsan ay nakala natin na makakatago tayo sa Kanya. He knows all our secret thoughts, kahit na yung ating mga sinasabi o ginagawa. Dalhin ko po kayo muna sa aklat po ng Revelation, sa 7 churches of Asia. At ito po 7 churches of Asia na to, ay sinabi ng Panginoon, I know your works, sa bawat isa sa kanila. Titignan po natin muna. Sa aklat po ng Revelation, God speaks in the 7 churches in Asia and acknowledges their work. Una po, sabi niya ganon, hindi ko na po sabihin yung mga pangalan ng churches, kundi yun lang pong word na I know. Sa chapter 2, verse 2, I know your works, your toil, and your patient endurance. Tuloy-tuloy na natin yan. Sa verse 9, I know your tribulation and your poverty, but you are not rich. Then verse 13, I know where you dwell, where Satan's throne is, yet you hold fast my name. And then sa 19, I know your works, your love and faith, and service, and patient endurance. And then sa chapter 3, I know your works. You have the reputation of being alive, but you are dead. And then verse 8, I know that you have but little power, and yet you have kept my word, and have not denied my name. And then verse 15, I know your works. You are neither cold nor hot. Sabi po, pagpatuloy po doon, but because you are lukewarm, neither hot nor cold, I'm going to spit you out of my mouth. Alam ng Diyos lahat ng nangyayari. Alam ng Diyos, kilala niya ang atin pong church. Alam niya po kung paano po tayo tumitingin sa Kanya. And this statement emphasizes na aware po ang Diyos sa mga pagkilos at pagsisikap ng mga church na binanggit. At kinikilala din ng Diyos ang kanilang mga gawa. Lakip ang kanilang pananampalataya na may pagtsatsaga sa kanilang spiritual journey. Alam po ng Diyos yon. Alam ng Diyos yung paghihirap nila at alam din nila ng Diyos na sila ay nananatili. Sabi niya ganun, kayo na sa gitna ng mga kaaway ng Satanas. Pero you stand, sabi niya gano'n, sa inyong pananampalataya. Alam ng Diyos ang lahat ng iyon. Ganyan din po sa atin, mga kapatid. Aware po ang Diyos sa mga pagkilos at pagsisikap nating sumunod sa Kanya. At kinikilala din ng Diyos ang ating mga gawa. Lakip ang pananampalataya na may pagtsatsaga sa ating spiritual journey. Ang sarap lang pong malaman that God knows everything. Ang sarap po malaman that God knows everything. If we are serving Him. Pero sa isang banda, nakakahiya na alam ng Diyos ang mga itinatago nating kasalanan. Okay lang yun kung mga puro pagsisikap. Okay lang po yung kung puro pananampalataya. Pero nakakahiya na alam ng Diyos yung ating tinatagong kasalanan. Kaya nga, kailangan po natin is to sharpen our focus on God. Not just the special one-off moments, hindi lang po minsan lang na special lang, but in the everyday, sa bawat araw. At ito po magpapabago sa atin. Alam niyo po, kung alam natin, nakasama natin si Lord, at nalalaman niya ang lahat ng bagay, mas madali tayong umiwas sa kasalanan. Mas maingat na tayong gumawa ng chismis. Mas aware ka na hindi dapat maghari yung sama ng loob at pagkagalit. Mas mag-iisip na tayo na huwag gumawa ng kung anong bagay na alam natin na ayaw ng Diyos. Dahil mayroon na tayong tamang pagtingin sa Diyos, isang pananaw na hindi tungkol sa pagiganti o paggawa ng gusto natin, kundi isang malino na pananaw sa Diyos at Kanyang mga plano at layunin sa ating buhay. Makikita kasi natin talaga yung plano ni Lord sa ating buhay. Pero kung tayo po ay nabubuhay lang
At clouded pa rin ang mind natin about who God is. Ang ganda po ng pinag-usapan natin sa growth class. Nagpapatibay po ito sa ating paniniwala at pananampalataya. At hindi lang tayo sumusunod, hindi lang tayo pumunta sa church because we're a member of MCF. Pumunta tayo kasi alam natin kung sino yung ating pinaglilingkuran. And once we raise up our hands, alam natin para kanino yung kamay na yon. At sa sandalin tayo po yung manalangin, alam natin kung kanino tayo nanalangin. At ito nga po yung dahilan kung bakit po sa Book of Hebrews chapter 12 verse 2, ang sabi pong ganon, fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Kung tayo po ay may tamang pagtingin kay Kristo at sa lahat ng kanyang ginagawa, mahirap nang mahulog pa tayo sa bitag ng kasalanan. We see the bigger picture, the better picture of who God is. Isang bagay po, kapag alam natin that God is omniscient, seeing God also gives us boldness to move forwards into God's will and God's plan. Nagdadala po ito sa atin yung kalakasan para makapagpatuloy. Minsan po kasi, kaya marami pong Kristiyano na nahinto sa kanilang journey, hindi po kasi natin nakikita na kasama natin ang Diyos. Kaya minsan humihinto na tayo at lumalayo na tayo. Mas madali pa tayong may stumble kaysa ron sa malaman natin na andyan ang Diyos kasama natin. Pero kung alam natin, malinaw sa isipan natin na kasama natin ang Diyos, nagdadala ito sa atin ng katapangan to move forward. For example po, si Moses. Si Moses po ay stammer. Yung bulol. Bulol si Moses. Naalala ko po yung salesman na bulol. Na nagtitinda po nag-apply na salesman. Kasama rin po ito sa pinag-usapan nag-apply siya. Sabi nung hindi ka pwede. Stammer ka eh. Hindi ka pwede magbenta kasi nagbebenta sila ng mga Bible, ng mga sa Christian Hindi pwede. Sabi siya, subukan niyo ko. Ang hirap subukan. Sabi ng mga sige na, subukan natin siya. Pagkatapos po ng isang buwan, nagkausap-usap na, pinakamataas na benta. Yung nag-stammer. Pinakamataas na benta. Sabi, paano nangyari yun? Ang tagal lang natin nagbebenta nitong Bible, siya nakapagbenta kagad ng marami. Sabi, ano bang ginagawa mo? Ano strategy mo? Sabi niya, gano'n, madadali lang. Kakatok ako sa pintuan. Magtatanong sa akin, ano yun? Sabi, mayroon po ako rito Bible. Nagbebenta po ako ng Bible. Sabi niya, hindi ako interesado. Hindi po, babasahin ko pa sa inyo yung John 3:16. Sabi niya, hindi, magkano pa yung Bible mo? 500, sige na. Okay na. Nag-stammer Si Moses, stammer siya. Pero, takot siya magpag-usap kay Pharaoh. Pero ano po nangyari? Nagpatuloy siya. Pinangunahan ng Israel sa kanilang kalayaan. Bakit po? Because he saw God in the burning bush. Doon din niya nakita ang Diyos sa Mount Sinai. He saw God in the pillars of fire. He saw God in the great cloud na tumatakip sa mga Israelita during their journey. He saw God. Si Samuel, naging great leader and man of God because God appeared to Samuel. Tinawag siya sa templo in the middle of the night. Samuel. Di po ba? Tatandaan niyo po yung kwentong yon. And then Samuel continued to see God. Si David. Bakit nga ba nakipaglaban si David doon sa higanting si Goliath?
Kasi alam niya kasama niya ang buhay na Diyos. Sabi niya, hindi ako nagpag-away sa iyo. Sabi niya gano'n, pero ako nagpag-away sa pangalan ng aking Diyos. Si Isaiah po, bakit siya nagsabing, "Here I am, Lord, send me"? Dahil po ba wala na siyang kasama pang padadala? Because Isaiah saw God in the temple. Ang sabi pong gano'n, seated on the throne, high and lifted up. Marami pa po. And I believe some of our leaders, Christians, members ito, nagpapatuloy because we saw the Lord. Amen po ba? Nakita natin ang Diyos. Minsan sa atin pong buhay. Minsan sa atin pong pakikipagbaka sa mundong ito. We saw the Lord. Nakita natin. At huwag natin kalimutan mga kapatid, patuloy pa rin natin makikita ang paggawa ng Diyos. Hindi niya tayo iwanan. Nandyan siya palagi. It is not a one-time experience na pagkatapos noon, wala na. Hindi po. Tuloy-tuloy ang ginagawa ng Diyos at tuloy-tuloy siya sa gagawin niya sa buhay natin. Ito po yung isang katotohanan. Seeing God allows us to move forward patungo sa mga plano at layunin ng Diyos ng may katapangan. Dahil alam natin na hindi tayo nag-iisa at hindi tayo gumagawa sa ating sariling kalakasan. Ikalawa po, na bagay na hindi po nakita ng servant ni Elisha. We need to have a vision of God's protection. Ang Diyos po ang siyang nag-iingat sa atin. And when the Syrians came down against him, sabi pong ganun sa mga talatang binasa natin, Elisha prayed to the Lord and said, "Please strike these people with blindness." So he struck them with blindness in accordance with the prayer of Elisha. And Elisha said to them, "This is not the way, and this is not the city. Follow me, and I will bring you to the man whom you seek." And he led them to Samaria. Katulad nga po ng binanggit ko kanina, hindi naman totally nabulag yung mga sundalo. Kung bulag sila, hindi nila kayang sundan si Elisha. Pero medyo lumabo ang isip. Baka nagkaroon ng, sabi nga ng pastor, nagkaroon ng katarata. Nagkaroon ng katarata. Lumabo. Lumabo ang kanilang paningin. O hindi na nila naiintindihan. Sumunod sila kay Elisha. Na hindi man lang nila nabosesan yung boses ni Elisha. Pero sumunod sila. At ang ginawa pala, akala na dinadala sila sa bahay ni Elisha, pero si Elisha pala ay dinadala sila sa lungsod ng Samaria, sa lugar ng mga Israelita. So nung magkaroon sila maalis na yung tag ng mata nila, o yung cloud ng sa mind nila, nakita nila, nasa gitna na sila ng Israelites. At pwede na silang patayin. Ang sabi nga ganun nung hari, si Jehoram, sabi niya ganun, "Father," tawag niya kay Elisha, "Father," sabi niya, "patayin ka na ba itong mga to?" Tignan ninyo, dalawang beses na sinabi, "Patayin ka na ba itong mga to?" Tapos, "Patayin ka na ba itong mga ito?" Sabi ni Elisha, Hindi mo yan bisita. Bisita ko yan." Sabi ganon. Hindi naman totally. Ano po? Pero tandaan po natin, mayroon pong ginagawa si Lord. At kailangan po natin ng kanyang protection. Kahit na itong mga kaaway nito, God protected them. Alam niyo po, mayroon po isang klase ng isda. Maliit na isda. Na ang tawag po dito ay four-eyed fish. Na natatagpuan sa Central and South America. Sino po kumakain sa inyo ng mata ng isda? Mata ng isda. Ayan. Alam ko yan. Ayan, masarap. Ito po, masarap kainin. 4 kagad. Kaya lang, maliliit lang po ito. Minnow-like, ang sabi pong ganon. Maliliit lang. Pero, yan po yung isda na matatagpuan sa South America. Ang kakaiba tungkol sa isdang ito ay ang kanyang malalaki at nakabukol na mata sa ibabaw ng kanyang Ayan, kita niyo po. Nakabukol ng mga mata. May kita na ang kanyang mga mata nakaposisyon sa kanyang ulo na ang itaas na bahagi ng bawat mata ay nasa surface o sa ibabaw.
At ang ibang bahagi ay nasa ilalim. Ang itaas na bahagi ay may normal na lente na makakita sa himpapawid. Parang lente natin. Makakita sa himpapawid sa taas. At ang bahagi naman, ang ibabang bahagi naman ay may lente na nakakakita sa ilalim ng tubig. Ang mga mata na ito ay katulad na isang set ng bifocals at nangangahulugan ng isda ay parehong protektado mula sa mandaragit sa taas at may kakayahang makakuha ng pagkain sa ibaba at manatili doon sa baba. Napaka-clever, ang talino. Talino ng isdang to. Ang talino ng gumawa sa kanya. At ganitong klaseng discerning vision ang kailangan natin mga Kristiyano. Ganitong uri ng vision. Kailangan natin na nakatuon ang ating mga mata at aware sa mga nangyayari sa mundo sa paligid natin. At nakatuon din naman tayo sa Diyos. Kanina po yung prayer po na yung pastoral prayer. Sabi niya gano'n, Lord, sa dami ng mga problema, parang hindi na namin nakikita na kumikilos ka. And that's true. Minsan yun ang feeling natin. Pero tandaan natin, maging aware tayo. Maraming nangyayari sa ating pong bansa ngayon. Maraming nangyayari, hindi lang sa Pilipinas. Sa buong mundo, maraming nangyayari. Maaring makita natin ang iba't ibang problema ang kinaharap natin dito sa lupa, pero pwede tayong tumingin pa itaas para makita ang nagtatanggol sa atin sa mundong ito. Ito pong extraordinary vision ay napakahalaga po sa ating pong mga Kristiyano. Ito po ay a reminder that God is watching over us and protecting His own. In a sense, we live in two places. Dalawang bagay po, dalawang lugar. Sa ating mga katawan, tayo ay namumuhay na nalilimitahan ng mundong ito. Very limited tayo. But in our spirits, namumuhay tayo na may connection sa Diyos, sa langit. Na kung saan ay nasa atin ang protection ng Diyos. Kasama natin si Kristo. At nasa ilalim ng kanyang personal protection habang nagkipaglaban tayo mula sa mga forces of evil in this world. Yun po ang katayuan natin mga kapatid. Dapat po natin makita yung pananaw na yon. Sa taas, andyan ang Diyos. Dito, aware ako, maraming nangyayari, pero connected ako sa taas kahit na connected ako dito sa lupa. And God does protect us. Sa Psalm chapter 34 verse 7, sabi po gano'n, the angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Yun po ang nakita ng lingkod ni Elisha nung araw na yon. We need to see God's angels surrounding us, protecting us, and reminding us that God is on our side because we are on His side. Kasama po tayo ng Diyos. Minsan lang po ay nagagalit tayo kapag may mga delayed sa lakad natin o may delays sa lakad natin. Na traffic, may nakalimutan, may biglang bumisita, at minsan hindi natin alam na ito ay pamamaraan ng Diyos upang ingatan tayo sa ating dadaanan. Baka may mangyayari na hindi natin alam or hindi na natin alaman na may nangyari pala. Minsan nagagalit lang kagad tayo. Bakit ganon? Nakahanda naman ako, biglang naiwan. Naalala niyo po yung Air India na Flight 171? Daming namatay. Pag take off, ilang segundo lang, bagsak sa building, patay lahat. Meron yata isang nakatalon dahil sa area niya na nabuksan, nahati yung eroplano. Pero alam niyo po ba, na meron pong isang estudyante na hindi nakahabol sa pagsakay. Isang estudyante na ang pangalan niya ay si Bumi Chauhan. At galit na galit siya nung dumating siya kasi sabi niya gano'n, 10 minutes pa lang naman nagsara na yung gate. 10 minutes pa lang nagsara. Sabi niya, papasukin mo na ako. Sabi nung hindi na pwede. Sarado na ang gate. So, galit na galit siya sa kanyang driver, sa traffic, sa lahat. At pumunta na siya doon sa restaurant para magkape. At maya-maya narinig niya na lang sumabog yung eroplano. Hindi ko alam kung Kristiyano o hindi. Pero
ang pinupunto ko lang po dito, may mga bagay na nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, hindi natin alam what's behind. Kung ikaw man ay naglalakad at nadapa ka, huwag mo nang sisihin ng Diyos na nadapa ka. Hindi mo alam, baka naman sa paglakad mo may babagsak na puno. Hindi natin alam. Pero tandaan po natin ito. If we belong to God, we can trust Him to protect us until the moment He calls us to be with Him. Iingatan tayo ng Diyos hanggang dumating yung panahon na tayo po ay tatawagin niya na. Hindi natin alam kung kailan yung pagtawag na yon. Pero habang hindi pa tayo tinatawag ng Diyos, may protection siya sa atin. Amen po ba? Meron po siyang protection sa atin. Mas malakas ang Panginoon kaysa sa pinakamakapangyarihang kaaway na maisip natin. Pinoprotektahan niya tayo kahit hindi natin ito alam. Si Gehazi po, ang alagad ni Eliseo, natulog ng mahimbing sa buong gabi. Hindi niya alam na nasa paligid siya ng mga kaaway. Na makita niya sila nung umagang yon, nagpanik siya. Pero nandiyan ang protection ng Diyos kahit na hindi niya ito makita. Mga kapatid, kahit na hindi natin nakikita, andyan ang Diyos. Iningatan tayo. Siguro maaaring tanong nyo, o nga, Pastor, si Elisha yan eh. Paano naman kung hanggang ngayon nandito pa rin ako sa ganitong sitwasyon? Paano naman kung ako'y lubog pa rin sa problema ko sa buhay? Paano naman kung hanggang ngayon ang karamdaman ko nandito pa rin? Alam niyo po, meron po isang clue dito sa pag-aaral po natin ngayong umaga. Na si Elisha po, nung siya po pinuntahan ng kawal, doon siya pinuntahan sa Dothan, sa lugar ng Dothan. At doon siya huhulihin. Yung Dothan po, kung maalala po natin, ito po yung lugar na kung saan po si Joseph po, ay pinahanap ng tatay niya, sabi nga noon, Joseph, hanapin mo nga yung mga kapatid mo kung nasaan sila. Hindi pa umuwi. Yung pala, yung kapatid niya, nagpaplano na sa kanya. May nakapagsabi na yung mga kapatid mo nandun sa Dothan. Pinuntahan niya doon sa Dothan. At nung pinuntahan niya sa Dothan, kinuha na siya ng mga kapatid niya. At itinapon doon sa balon para patayin. Nainggit yung mga kapatid niya sa kanya eh. Itinapon doon sa balon. Pero may dumadaang mga caravan na bumibili ng mga slaves. Sabi, kunin mo na lang. Yung pagbili natin. Ipinagbili siya. To make the long story short, alam natin yung mga pinagdaanan niya, kung paano siya naging naglingkod sa Potiphar. Kinulong siya at doon siya sa kulungan for 2 years. Nakapagbigay siya ng isang ano yun? Yung panaginip, nabigyan niya ng kahulugan yung isang panaginip, pero kahit na nabigyan ng kahulugan, after 2 years, palang siya naalala. At mula doon, may in-interpret siyang panaginip ng Pharaoh, and from there, naayos po lahat. Naibalik si Joseph doon sa kanya pong katayuan. Matagal po yun, mga kapatid. Matagal po nangyari yun. At doon sa bandang huli, ang sinabi niya po sa chapter 45, kung hindi po namamali, sabi niya gano'n, na pinauna ako dito ng Diyos upang iligtas ang ating bayan. Alam niyo po yung difference na yon. Nung siya ay inihulog doon sa balon, 17 years old siya, nung siya ay maging second to Pharaoh, ay 39 years old na siya. 22 years. Hindi niya naranasan ng armies of angels surrounding him. Pero naranasan niya ang paggawa ng Diyos sa buhay niya. Hindi niya naranasan yung doon sa Dothan, nung tinapon siya, wala siya nakitang angels. Pero hanggang doon sa after 22 years, God has protected him and put him in a position na second to the king. Minsan magtatanong tayo, may kahulugan pa ba? Yun po. Mayroon pong ginagawa
ang Diyos. Mayroon pong ginagawa ang Diyos. At hindi po matatapos ang paggawa ng Diyos sa buhay natin hanggat hindi niya tayo tinatawag pauwi. Pero habang nandito tayo, maniwala tayo, manampalataya tayo, na tayo po ay ginagabayan ng Diyos. Even though you or I may never get a vision of God's angels surrounding us, nandyan pa rin po sila. Kahit na nasa malalim na bahagi ka na ng iyong buhay, maging problema man, karamdaman man, maging yung personal safety mo sa gitna ng mga krimen na naglipanan sa kapaligiran, our sovereign, omniscient, sama ko na po yung omnipotent God, has not abandoned us. Elisha's servant was safe because he was with his master. Gayon din po, we are safe because we are identified with our master. Sabi po ng Panginoon Jesus, alam niya po lahat ng mga bagay. Ang sabi niya ganoon, our Heavenly Father even has our hairs numbered. Yun po, bilang po ng Diyos lahat yan. Wag na po kayo tumingin sa akin. Alam ko ang naisip ninyo kahit hindi ako omniscient. Kaya sabi niya pong ganoon sa verse 28, do not fear those who kill the body but are unable to kill the soul, but rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell. Takot lang tayo sa buhay na ito. Takot tayo minsan sa nangyayari. Takot tayo, lagi tayong matatakotin. Matatakotin tayo. At yan ang gusto ng dyablo. Yan ang gusto ng demonyo sa atin eh. Gusto niya na lagi tayong tinatakot at nilalagay niya sa isip natin na walang tumitingin sa atin. Lagi yun. Tinatakpan niya ang ating mga mata sa spiritual na bagay. Si Satanas ang ultimate terrorist sa buhay natin. But the truth is, we don't need to be blind and afraid. We can open our eyes and see God. See His presence. See His protection. Mga kapatid, kayo na po magpatuloy sa pagbabasa ng ending. It's a beautiful ending na nangyari. Makikita nyo ang tamang pagtingin sa Diyos at pagsunod sa kalooban niya, kahit na mga kaaway, makakaranas ng pagbabago. Iba po ang pagkilos ng Diyos. At ang panalangin ko po ngayong umaga is that God will open our eyes, give us comfort, give us courage, give us hope for whatever yung pong iba to sa atin, whatever life may throw in our direction. Andiyan pa rin ang Diyos. May pag-asa pa rin tayo. Mayroon pa rin po tayong kalakasan. May comfort pa rin po siya mula sa kanyang mga salita. Amen po. Amen. Pray po tayo, mga kapatid. Pasalamatan natin ng Diyos. Panginoon, salamat po na marami. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung laki pong madalas nakapikit ang mga mata namin sa ginagawa mo. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung minsan nalalagpasan namin yung pong nais mong gawin sa buhay namin at yung ginagawa mo, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami lagi natatakot sa buhay na ito. Pero Lord, salamat po for that assurance. Hindi man namin makita yung armies of angels na nakapaligid sa amin. Pero ang katotohanan, nandyan ka palagi, O Diyos, na sumusubaybay sa amin. And you will not abandon kahit na isa man sa amin. Hindi mo po iwanan. O Diyos, salamat po na marami. Bigyan mo po kami ng katapangan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kalakasan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng patuloy na pag-asa as we move forward in this world. Ibang klaseng mundo na amin pong nilalakaran ngayon, pero Panginoon, ibang klaseng Diyos ka. Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at nag-iingat sa iyong mga anak. We praise you and we glorify you. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen.